Breaking news ko, Kameda Promotions, nagsalita na tungkol sa balitang Luis Nery versus Casimero. Ayon sa post ni Kameda, lumabas ng report tungkol sa Nery versus Casimero fight. Sinabi niya na hindi madaling mabuo ang laban na ito dahil tinatawag itong Forbidden Bad Boy Showdown. Ibig sabihin nito may mga komplikasyon, posibleng may issue sa kontrata, promotions o negosasyon sa pagitan ng dalawang kampo. Pero sabi naman niya dahil may kontrata ang dalawang boksingero sa Kameda Promotions, hindi raw imposible na matuloy pa rin ang laban. Ibig sabihin mga boss, may negosasyon pang nangyayari at komplikado ang laban na ito para matuloy. Ang inaasahan na lang ng Kameda Promotions ngayon, nakapirma ang dalawang boksingero sa kanila, kaya may posibilidad pa rin na matuloy ang kanilang laban. Kung iisa ang promotional side, mas madali ang negosasyon kumpara sa magkaibang promotion. Kaya hindi pa nag-announce ang Kameda Promotions tungkol dito dahil may inaasikaso pa sa kanilang match-up. Baka matulad ito sa laban ni Casimero kay Nonito Donaire, hindi natuloy. Pero sana naman ngayon na ay matuloy na kay Luis Nery dahil magandang laban ito para kay Cuadro Alas. Samantala, Turman nagbigay ng reaksyon sa pagitan ni Ryan Garcia versus Shakur Stevenson. Sabi ni Turman, malayong agwat ng dalawa dahil skillful at defensive fighter si Shakur Stevenson. Pero may lakas naman daw si Ryan Garcia na pwedeng babago ang laban. Magkaiba daw ang kanilang estilo pero hindi rin niya inaalis ang pag-asa ni Ryan Garcia dahil sa kanyang power. Kapag tumama naman talaga ang kanyang lakas ay may paglalagyan ka. Katulad na lang sa ginawa niya kay Devin Haney. Kahit lamang si Devin Haney sa puntos, nakahabol pa rin si Ryan Garcia dahil sa sunod-sunod na knockdown ni Devin Haney. Samantala mukhang mahirap magkasundo ang kampo ni Ryan Garcia at Devin Haney. Dahil sabi ni Ryan Garcia, B-side si Devin Haney. Pero pinagpilitan ni Devin Haney na A-side daw siya. Dahil number 1 na daw siya ngayon sa welterweight division, tinalo niya si Brian Norman. Samantala si Ryan Garcia, tinalo lang ni Rolando Romero. Kung ipagpilitan daw ni Ryan Garcia na siya ang A-side at masusunod ang kanyang mga kondisyones, kahit hindi na raw matuloy ang kanilang rematch, nakanda si Devin Haney na harapin si Rolando Romero next. O kaya aakyat siya ng division sa 154 pounds para harapin si Xander Zayas. Hindi rin nagpapatalo si Devin Haney dahil gusto niya siya ang A-side. Kapag sinabing A-side sa boxing, mas malaki ang kikitain mo sa laban, ikaw ang masusunod sa kontrata at mga demand. Parehas si Haney at Ryan Garcia na ayaw magpatalo. Kaya sino sa tingin nyo ang dapat maging A-side dito mga boss? Kung susundin ang ranking sa welterweight division, si Devin Haney ang mas lamang. Pero kung kasikatan lang ang pagbabasihan, mas lamang si Ryan Garcia. Samantala, Alexander Usyk pasayaw-sayaw na lang sa kanyang training dahil sinanksyon ng WBC ang laban niya sa isang kickboxer. Kahit meron pa lang itong isang laban sa boxing. Kaya binabatikos ng maraming fans ang WBC. Bakit daw nila tinaya ang WBC ni Alexander Usyk? Samantalang parang exhibition fight lang ang laban na ito. Siyempre alam nyo naman ang WBC, gusto nila laging may commission sa laban ng kanilang champion. Kahit wala sa rankings itong kickboxer, nakataya pa rin ang WBC belt. Kaya pasayaw-sayaw na lang si Alexander Usyk mga boss dahil tingin niya easy fight lang ang laban. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.